Hi! Yo, what's up mga fur parents? This is Doc Jello of Zootopia Animal Clinic. It's raining outside. Wow, it's raining. So ayun, natagalan nga yung paggawa ko ng bagong video. It's because I become so busy. And lately, medyo pinanghinaan tayo ng kaunting loob. Dahil marami tayong na-receive ng mga negative comments from other people. So I doubted kung worth it pa bang gumawa ng videos. But here I am right now. Thanks dun sa mga nag-comments before sa aking mga videos supporting this channel. At nagpapasalamat sila that nakakatulong ako sa kanila. Well, natouch ako, kaya here I am again. Gagawa ulit ako ng video para sa inyo lahat. And ang topic ko for this video is paano kung makakain ang inyong dog ng rat poison. Rat poison po ang aking topic ngayon. Paano kung makakain ng rat poison like Racumine ang inyong dog. So sa mga taong gumagamit ng rat poison sa inyong bahay dyan, I guess maaaring mangyari ito sa inyong dog. Ano ang gagawin ninyo if ever mangyari yan? So first things first is aralin muna natin kung ano nga ba ang ginagawa ng rat poison sa katawan ng mga daga. Technically, the rat poison or the active ingredients of rat poisons is warfarin most commonly. Ang ginagawa ng rat poison is dinideplete niya ang vitamin K ng katawan ng rats. If ever ang inyong aso ay makakain ng rat poison, ang ginagawa nito sa katawan ng inyong dog is sinisira niya or nawawalan ng vitamin K ang katawan ng inyong dog. And that vitamin K, phytomenadione, ay important for the clotting. Therefore, ang action ng rat poison sa katawan of dogs once they ingested it is around 1 week. Ibig sabihin, kapag nakakain sila, ang epekto nito or yung mga unnecessary bleeding like nose epistaxis, nose bleeding, pagtatain ng dugo, pagkakaroon ng mga rashes, it shows at around 1 week upon ingestion ng rat poison. So hindi siya agad-agad. Ngayon, if ever man po kumain ang inyong dog ng rat poison at na-notice nyo agad na nakakain sila nito, there are some options na pwede natin gawin. If very recent lang silang nakakain ng rat poison like a couple of hours or like 1 to 3 hours lang, maaari pa natin mailabas yung ilang mga rat poison na hindi pa na-absorb or nadadigest ng katawan by simply inducing vomiting sa kanila. Or maaari niyong dalhin ang inyong dog sa mga nearest vet clinic at makapag-induce ng vomiting doon sa pasyente. Depende po yan ha, kung matagal nang nakakain ng rat poison like days na ago, kung ni-review nyo sa CCTV nyo at nakita nyo ilang araw na nakalipas like 2-3 days, wala na pong bisa ang pagpapasuka sa inyong aso. So nagagawa lamang or nabibigyan natin, nababawasan natin ang rat poison na na-ingest ng dog once recently or napaka recent lang ng kanyang pagkakain dito. So magi-induce tayo ng vomiting para masuka pa niya yung ilang mga Racumine na yan na nasa tiyan niya. And then ang iba pang bagay na pwede natin gawin, pwedeng magpakain tayo ng oil and activated charcoal para ma-absorb yung toxins. Pero yun na nga po, ang action ng rat poison sa katawan ng aso ay 1 week pa bago mag-show. Meaning if ilang days na yung nakalipas, kung nakakain siya like 2 or 3 days na, ibig sabihin na-absorb na fully ng katawan niya yung rat poison and hinihintay na lang natin mag-show yung signs. If that happens, dalhin nyo pa rin sa clinic ang inyong dog. What we have to do is to medicate your dog with vitamin K. Therefore, ang vitamin K, you cannot access that alone. Kailangan nyo ng dosage, so kailangan nyo pa rin talaga magpa-check up. And of course, ma-assess natin yung condition ng inyong dog. So,
recently we have case ng rat poison ingestion dito sa clinic, and medyo nahihirapan kami sa paghahanap ng vitamin K, especially yung oral. So meron lang kami dito yung injectable. So medyo mahirap siyang hanapin, pero you can try. And also, yun lang naman ang ating solusyon para mabigyan ng gamot yung mga nakakain ng rat poison. Pero ang tanong diyan, Doc, what if nagsushow na ng signs, hindi nyo alam, hindi nyo notice, biglang after 1 week nakita nyo na lang sumusuka ng dugo, epistaxis or dumudugo yung ilong, nagtatay ng dugo, nakita nyo na lang maraming sugat, or kaya may mga unnecessary bleeding, or nagkakat yung dog, hindi tumitigil yung bleeding. So, ibig sabihin, depleted yung kanyang vitamin K. Nakita nyo na lang na ganyan yung condition. What you have to do? Of course, kailangan yung dalhin yung dog sa clinic. And kailangan natin i-prevent yung mga further cuts. And of course, one lang naman ang solution then. That is the vitamin K supplementation. So, ganun kasimple yun. Recently, meron akong nakita sa Facebook page na nag-post. Ano po ang gagawin ko? Nakakain yung dog niya ng Racumin. So, first, you have to consult always a veterinarian. Hindi porket sinabi ko dito what happens, ano yung ginagawa, at paano natin susolusyonan yung problema, you're not going to consult a veterinarian. It's because marami pa kaming kailangan i-consider. So, and also, mahalaga mapatingnan nyo para professional mismo yung gagamot. Wag na wag kayong magse-self-medicate. Wag! So, hindi natin yun yung pinopromote dito. I am just sharing to you guys what you have to do kapag ka nakakain ng Racumin or rat poison ang inyong dog. I do not promote self-medication. Alright? Malinaw yun. So again, review natin if ilang hours pa lang ang nakakalipas kung saan siya ay nakakain ng rat poison, we can still induce vomiting para mailuwa niya yung mga nakain niyang rat poison. And of course, you will do that here sa vet clinic with the assistance of a veterinarian. But kung ilang araw nang nakalipas ang kanyang pagkakain ng kanyang rat poison, around 2 to 3 days, wala na tayong magagawa doon but to treat with phytomenadione for 2 to 3 weeks. So, ganun katagal ang treatment yan para ma-stabilize natin at ma-eliminate yung warfarin sa katawan niya. Well, that's it for this video. Salamat po for watching, and sana meron ako na share sa inyo. At once magkaroon ng ingestion or ganitong pangyayari sa inyong bahay, alam nyo na ang gagawin. Immediately dalhin nyo sila sa clinic, mag-induce tayo ng vomiting. If you don't have any budget for that, I understand it. You can try giving hydrogen peroxide para mag-induce ng vomiting sa kanila. But still, if wala pa rin, maybe you can ask somebody to help you, dalhin sila sa vet clinic and will help you, or a veterinarian can help you to excrete or ilabas pa yung mga remaining na rat poison sa tiyan ng dog. And if ever matagal na, we can still help you. Salamat po for watching. I hope meron kayong natutunan with this video, and I hope alam niyo na ang gagawin ninyo kapag ito ay nangyari sa inyong dog. So again, salamat. Thank you for watching this video. Continue to subscribe to my channel and ring the bell for notification. And if you have any suggestion with video ideas and gusto nyong malaman about your dogs and cats, kindly comment down below. I'll try to make a video about it. And I hope makagawa pa ako ng mas marami pang videos para sa inyo lahat. Sa lahat na sumusuporta with this channel, thank you so much from the bottom of my heart. God bless. Paalam. Bye-bye. 7. Hi. Sana cute. Init lang yun. Ba't mo? Yan, ha? Oh, magaling ka na. Malisod ka na po. Okay, pwede lang tanggalin tong kong po. Yes.